Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Hani. Magbibigay po ako ng isang kwento sa buhay ni Melinda. Ngunit bago yan, huwag po kalimutang mag-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga kwento ko. Si Melinda ay 25 years old, maganda, may magandang kutis, at magandang manamit. At kung tingnan ay parang 20 years old lang. Dahil maalaga siya sa sarili. Isa siyang retailer ng mga pabango. Si Melinda ay may isang kapatid na babae, 18 years old na. Siya ay si Vicky. Katulad ni Melinda, si Vicky ay maganda at medyo may pagkamorena. May boyfriend si Melinda, si Robbie. Mag-isang taon na sila. Pero wala pa sa isip ni Melinda ang pag-aasawa dahil gusto niya na wag tularan ni Vicky at gusto niya na makapagtapos muna sa kanyang pag-aaral. Siya na ang tumayo bilang isang ina ni Vicky dahil namatay ang kanilang ama sa sakit sa baga. Paglipas ng 2 taon, nag-asawa ulit ang kanyang ina at nasa abroad na nakatira. Kasama ni Melinda si Vicky sa kanyang negosyo. Kapag bakasyon sa school, tinuturoan din niya ito paminsan-minsan sa mga pasikot-sikot sa negosyo. Mahilig sa sport ang dalawang magkapatid. Lagi silang pumupunta sa mga basketball tournament sa kanilang lugar. Isang araw, sumama si Vicky sa kanyang mga kaibigan at nakilala niya si Robert. Si Robert ay isang sikat na basketball player sa kanilang lugar at siya ay 25 years old. May kaya ang mga magulang ni Robert at nag-aral siya ng engineering. Madalas na ang paglalabas at pagsasama ni Vicky sa mga kaibigan niya, kaya pinaalalahanan lagi ni Melinda, "Aba Vicky, madalas ka na yatang lumalabas ngayon. Tandaan mo, di ka pa nakapagtapos ng pag-aaral," sabi ni Melinda. Graduating na si Vicky sa high school at pangarap ng kanyang ate na makapagtapos siya ng pag-aaral. Lumipas ng 1 taon, nakapagtapos ng high school si Vicky at masaya naman ang kanyang ate. Nang mag-umpisa na ang pasukan, nag-enroll siya sa isang university na pinapasukan ni Robert. Kumuha ng kursong engineering gaya ni Robert. Lagi silang nakikita ni Robert bilang isang kaibigan dahil mas advanced si Robert sa kanya. Lagi niyang tinuturuan si Vicky sa kanyang mga homework. Sa lagi nilang pagsasama, minsan sa bahay nila Robert pumupunta si Vicky para magpaturo ng kanyang homework. Isang araw, habang naghihintay si Robert sa oras sa kanyang klase, pumunta siya sa kantin para magmerienda. Nakita niya ang isang classmate na babae at sabi ni Robert, "Hi Susan, ka pala yan? Pwede akong umupo sa table mo?" "Sure, why not Robbie?" At umupo naman si Robert at sabay silang nag-snack. Habang kumakain si Robert at Susan, parating naman si Vicky. Nakita niya si Robert at Susan sabay kumakain. At sabi, "Hi Vicky," sabi ni Susan. Di niya pinansin si Susan at sabi ni Vicky, "Hi Robert, kanina pa kita hinahanap. Sabay tayo uuwi mamaya ha? May klase pa ako Vicky. Mauna ka na lang," sabi naman ni Robert. "Okay lang, hintayin kita sa kantin," sabi ni Vicky. "Upo ka muna, snack tayo," sabi naman ni Robert. "Salamat Robert, busog pa ako," tugon ni Vicky. "Di yata ako pinansin ni Vicky," sabi ni Susan. Baka pagod lang yan." "Yan mo na," sabi ni Robert. Lumipas ang mga ilang taon, nakapagtapos ng engineering si Robert at nakapasa sa board exam. Ngunit patuloy pa rin na nagpapaturo ng homework si Vicky. Isang hapon, galing sa kasiyahan,
Kasama ang mga kaibigan ni Robert, medyo nakainom ng konti. Pumunta si Vicky sa bahay nila Robert at pinapasok sa kanyang ina. Pagpasok ni Robert sa bahay, nasa sala si Vicky para magpaturo ng homework. Sabi ni Robert, "Hi Vicky, ikaw pala yan." "Oo Robert, magpapaturo sana ako. Medyo mahirap na kasi ang mga subject ko eh. Alam ko naman, ikaw lang ang matyaga sa akin. Di bali, 1 taon na lang, tapos na ako ng kurso ko. Halika, dito na lang tayo sa loob. Medyo pagod ako, Vicky," sabi ni Robert. At biglang bagsak sa kama dahil sa pagod at kunting alak na nainom. Sabi ni Vicky sa sarili, "Ano ba yan? Paano ako matuturuan ng homework? Tinutulugan lang naman ako." Umupo na lang si Vicky sa tabi ni Robert at pumikit ng konti. Maya-maya pa'y nakaramdam siya ng init ng mga kamay ni Robert. Hinahawakan na pala ni Robert ang kanyang dibdib at hinimas-himas. Nagulat si Vicky, ngunit hinayaan na lang niya si Robert sa ginagawa niya dahil nag-init na din ang kanyang katawan. Hinalikan ni Vicky si Robert at niyakap na. Nag-enjoy silang dalawa sa mga ilang oras ng gabi at natapos ang mainit na sandali nilang dalawa. Nakauwi si Vicky ng gabing iyon na walang nagawang homework. Nakaramdam siya ng sobrang saya sa ipinadama ni Robert sa kanya. Lumipas ng 2 linggo. Tinawagan ni Vicky si Robert para magkita ulit sila, ngunit nasa probinsya si Robert, may trabaho. Samantalang si Melinda, masayang masaya dahil magtatapos na si Vicky sa kanyang kolehiyo. Panahon na siguro para sa aking sarili. Total, magtatapos na si Vicky sa kanyang pag-aaral. Lumipas ang mga araw, nagkita sila Melinda at Robbie para mamasyal. Pagkatapos nilang mamasyal, kumain sa paborito nilang kainan. Ihatid na sana ni Robbie si Melinda. Ngunit sabi ni Robbie, "Daan mo tayo sa bahay, Melinda." Dinala si Melinda sa bahay nila Robbie. "Wala yatang tao, Robbie. Saan parents mo?" "Nasa probinsya. Next week pa sila babalik." Umupo sila sa sala at kumuha si Robbie ng kunting mainom at nanood ng telebisyon. Hinawakan ni Robbie ang mga kamay ni Melinda at tinitigan. "Ang ganda mo, Melinda." Hinalikan ito at medyo uminit si Robbie. Dinala si Melinda sa kanyang kwarto at nangyari ang matatamis na pagmamahal ni Robbie. Nakailang ulit sila buong gabi. Masayang masaya silang dalawa at labis na labis ang kanilang kaligayahan. Isang araw, nakipagkita si Vicky kay Robert para magpaturo dahil medyo bagsak siya sa isang subject at tinuruan naman ito ni Robert. Ngunit naulit na naman ang pangyayari. Di nakapigil si Robert, ngunit nagpaliwanag si Robert pagkatapos. At sabi niya, "Vicky, pasensya na talaga. Di ko napigil. Di ko napigil ang sarili ko. Robert, gustong gusto kita at mahal na kita." "Matagal na, Robert," sabi ni Vicky. "Di mo lang ako pinapansin. Tapatin kita, Vicky. May girlfriend na ako. Matagal na kami at mahal ko siya." "Bata ka pa, Vicky. Makahanap ka pa ng kaedad mo." "I'm sorry, Vicky." Umiiyak si Vicky at umuwi na lamang. Nadatnan ni Melinda si Vicky na umiiyak at tinanong, "Vicky, anong nangyari? Ba't ka umiiyak?" "Masakit lang ang ulo ko, ate." "Sige, uminom ka na lang ng painkiller at magpahinga. May pasok ka pa bukas at saka graduation mo na next week." "Opo, ate," sabi naman ni Vicky. Madalas na din nakikita sila Melinda at ang kanyang boyfriend na si Robbie at nagplaplano na rin sa kanilang darating na pag-iisang dibdib. Nag-graduate si Vicky ng engineering course
At sobrang saya naman sa kanyang ate at ang kanyang ina na nasa abroad. Ipinagtapat na ni Melinda kay Vicky na may boyfriend na siya at sila ay serious na at magpapakasal na sa darating na mga araw. Siguro naman nasa tamang panahon na para magkapamilya na ako at tapos na din sa pag-aaral si Vicky. Mayroon ka ng kakayahan, Vicky, para itaguyod ang sarili mo sa iyong kinabukasan. Ate, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Maraming salamat sa lahat na nagawa mo sa akin. Happy ako sa iyo, ate. Nagdaan ang mga araw. Napapansin ni Melinda na may pagbabago ang katawan ni Vicky at medyo masilan na sa kanyang mga pagkain. Isang araw, kinausap ito. Tapatin mo nga ako, Vicky. Buntis ka ba? Nagulat ito nang kinumpronta siya sa kanyang ate. Umiyak na lang at niyakap si Melinda at sinabi, "Opo, ate. May boyfriend ka pala at binuntis ka pa. Malandi ka talaga. Ba't di mo sinabi sa akin? Walang hiya ka talaga. Nagawa mo niyan sa akin. Ba't mo inilihim?" At nasampal si Vicky dahil sa galit ni Melinda. Umiyak na lang si Melinda. Magtatlong buwan na ang tiyan ni Vicky. Tinanong kung sinong ama ng bata. Ipinagtapat na ni Vicky, "Ate, hindi ko po siya boyfriend. Nagkataon lang na nakalimot kaming dalawa." "Sorry po, ate." "Anong sorry? May ibabalik pa ba?" "Di ka nag-ingat, Vicky. Parang walang halaga sa iyo ang lahat na ginagawa ko. Ano pang magawa ko? Kahit di kayo boyfriend, dapat panagutan din niya ang ginawa sa iyo," sabi ni Melinda. Isang araw, naghanda si Melinda ng espesyal na hapunan dahil pupunta sa bahay nila ang boyfriend ni Melinda na si Robbie para pag-usapan tungkol sa plano nila. "May kumakatok na yata, ate," sabi ni Vicky. "O sige, baka si Robbie na yan. Papasukin mo." Nang binuksan ni Vicky ang pinto, si Robert ang bumungad sa kanyang paningin at sinabi, "Oh, Robert, napasyal ka. Halika, pasok ka sa loob." "Ba't ka nandito?" tanong ni Vicky. "Dito ka pala nakatira, Vicky," sabi ni Robert. Parating na si Melinda sa pinto at nagulat. "Bakit? Magkakilala ba kayo, Robbie?" tanong ni Melinda. "Ay, kapatid mo pala si Vicky, Melinda. Magkapatid pala kayo?" At ipinakilala ni Melinda si Robbie kay Vicky. Siya si Robbie, Vicky, at siya naman ang kapatid ko, Robbie. Iisang lalaki lang pala ang kanilang minahal. Si Robert at Robbie ay iisa. Umiiyak si Vicky. "Ate, siya si Robert, ang ama ng aking dinadala," sabi ni Vicky. "Ano?" sabi ni Melinda. Parang hinimatay si Melinda sa kanyang narinig. "Buntis ka, Vicky?" sabi ni Robert. "Oo, Robert. Di ko na nasabi sa iyo. Dahil akala ko na wala na akong maasahan pa sa iyo. May girlfriend ka at mahal mo siya." "Magpaliwanag ako, Melinda," sabi ni Robbie. "Kapatid mo pala si Vicky? Di ko alam, Melinda. Patawarin mo sana ako." Di natuloy ang kanilang espesyal na hapunan. Minura ni Melinda si Robert at pinauwi. Kinabukasan, kinausap ni Melinda si Robbie. Nagkausap sila tungkol kay Vicky, kung anong desisyon niya. "Melinda, ikaw ang mahal ko. Nangyari sa amin ni Vicky dahil lasing ako noon at malapit siya sa akin. At humihingi ako sa iyo ng kapatawaran," sabi ni Robbie. "Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ng loob ng aking kapatid, Robbie. Di ka mapagkatiwalaan. Simula ngayon, kalimutan na natin na may bukas pa tayo. Iisa lang ang hinihingi ko sa iyo. Panindigan mo si Vicky." "Oo, Melinda. Panindigan ko. Susuportahan ko ang bata sa pinansyal na pangangailangan nila ni Vicky.
Ngunit, sana ipagpatuloy natin ang ating pangarap, sabi ni Robbie. I'm sorry, Robbie. Nakadesisyon na ako. Kalimutan na natin ang ating pinagsamahan. Ayokong saktan ang aking kapatid. Mahal na mahal ko siya. Siya ang pakakasalan mo, Robbie. Nagparaya si Melinda dahil sa laki ng pagmamahal niya kay Vicky. Pinakasalan ni Robbie si Vicky sa madaling panahon. Lumipas ang mga ilang buwan, nanganak si Vicky ng isang magandang batang babae at pinangalanan niya ito ng Melinda gaya sa pangalan ng kanyang ate. Ngunit sa di inaasahan, lumipas ng 2 araw sa pagpanganak ni Vicky, nasawi siya dahil sa heavy bleeding at infeksyon. Napakasakit para kay Melinda ang mga pangyayari sa buhay ni Vicky. Inilibing siya na dala-dala niya ang kasiyahan at lungkot na nangyari sa kanyang buhay. Malaki ang obligasyon na iniwan ni Vicky kay Robert at di naman pinabayaan ni Melinda si Robbie mag-isa. Napalapit uli silang dalawa sa isa't isa, nagkasundo at muling ipinagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Lumipas ng 1 taon, itinakda na ang kanilang kasal sa susunod na mga buwan. Mga kaibigan, kung kayo talaga ang iginuhit ng tadhana, walang makakahadlang kahit sino o ano paman. Melinda, walang kasing bait mo na kapatid. Sana maligaya ka na ngayon sa piling ni Robbie at sa iniwang alaala ni Vicky na si Little Melinda. Maraming salamat sa pagbahagi mo sa iyong magandang kwento at patnubayan kayo ng Diyos. Hanggang dito na lang at sana mga kaibigan, nabigyan kayo ng kasiyahan sa araw na ito. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Ako si Honey. Magandang hapon.